We have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Welcome sa tuang Bible study. Ug ang subject nga pagaisgutan nato karon, it's about sa investigative judgment for the living, kining prophecy sa Ezekiel 9. Ya kini siya, study ni siya sa Revelation 18:1, ang additional message sa third angel's message nga gidala sa Seventh-day Adventist. Ang part 1 ni siya nga study, unya series pa gyud ni siya. Ang references atong pagtuon karon kay kwaon nato sa Bible o sa Spirit of Prophecy. Magampo ta. Ginoong Diyos nga nasa kaitasan sa mga langit, nagakalipay kami sa pagsampit sa imong ngalan sa katuyuan nga magtuon na pod kami sa imong pulong, labi na sa mga propesiya nga naa dinhi sa imong pulong, kining minsay sa Ezekiel 9, kining minsay sa investigative judgment for the living. Pasabta kami amahan nga maklaro sa amo ang mensahe nimo nga gusto nimo ipaabot sa imong mga katawhan. Salamat sa pagtubag nini amo ni siyang gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. As a Seventh-day Adventist, kabalo kita sa pagtulon-an sa investigative judgment. Nya mo ni siya ang minsay sa Daniel chapter 8 verse 14, ang kining minsay sa 2,300 years nga prophecy. Nya kini siya nga it is the longest prophecy in the Bible, unya gi-explain ni siya sa pioneers sa Advent movement nga mao si William Miller. Unya nagsugod ni siya sa 457 ug nagsangko ni siya didto sa 1844. To be exact, ang bulan is October 22, 1844. Modo siya ang panahon nga nag-prophesy si William Miller nga moabot si Jesus Christ. But then later on gi-explain ni Ellen White nga ang naitabo sa atong pitsa mo to siyang pagsulod ni Jesus Christ from the holy to the most holy place in the heavenly sanctuary. Medyo lalom na ni siya nga topic, kay nagisgot na ta sa mga propesiya nga wala kayo nga gitagad, wala kayo gina palalom-lalom sa atong iglesia nga pagtuon, kining minsay sa sanctuary nga doctrine. Unya ang sanctuary nga doctrine nabahin ni siya sa gitawag nga investigative judgment, nabahin sa duha, ang investigative judgment sa mga patay o investigative judgment sa mga buhi. Ang investigative judgment sa dead kay mao ni siyang gi-explain sa atong iglesia, ang ministration ni Jesus Christ in the most holy place. Ang purpose sa iyang pag-investigate sa langit, sa investigative judgment sa dead, kay ang mga kandidato sa i-resurrect niya sa iyang pagbalik sa ikaduhang pagpadayag niya. Kaya nasabtan nato ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga pagbalik ni Kristo, ang iyang i-resurrect kay maora to ang mga righteous dead down through the ages, uban pod ang mga matarong nga buhi nga makawitness sa iyaha. Ang pangutana, unsa maning judgment for the living? Ang judgment for the living, paghukom ni siya sa Ginoo sa mga buhi. Kay buhi pa man ta, so kinahanglan gid nato masabtan nato ang plan of redemption, especially ang mensahe sa Revelation 18:1, ang mensahe sa investigative judgment for the living, preferably ang mensahe sa Ezekiel 9. So magsugod ta ato ning basahon diri ang giingon sa Spirit of Prophecy sa volume 5 page 520. Ingon din nga, we are in the great day of atonement and the sacred work of Christ for the people of God that is going on at the present time in the heavenly sanctuary should be our constant study. Dapat nagitay constant nga communication sa Ginoo, constant na to nga investigation, constant na to nga study personally sa Ginoo as Seventh-day Adventist, especially ang sacred work of Christ sa iyang mga katawhan sa Great Day of Atonement. Naghisgot ni siya sa heavenly sanctuary nga doktrina sa atong iglesia nga mao ni siya ang Daniel 8:14, ang 2,300 years nga prophecy, mao ni siya ang cleansing of the sanctuary. Okay, basahan na to ang Great Controversy 488. The subject of the sanctuary and investigative judgment should be clearly understood by the people of God.
nagpahinumdum ang inspiration nga dapat masabtan gid nato tanan kita nga mga membro sa Seventh-day Adventist ang doktrina sa sanctuary nga doctrine, ang investigative judgment, ang ministration ni Jesus Christ dina sa most holy place. All need a knowledge for themselves of the position and work of their great high priest. Every individual has a soul to save or to lose. Each has a case pending at the bar of God. Each must meet the great judge face to face. How important then that every mind contemplate often to the solemn scene when the judgment shall sit and the book shall be open. Grabe yun kini ka-importante. It is a life and death nga doctrine nga minsay nga masabtan sa tanan nga mga Seventh-day Adventist ang investigative judgment or ang heavenly sanctuary nga doktrina. Ang sunod na itong pangutana, who is the seventh church? Naani siya connection sa ato ang study kay ang seventh church naghisgot man siya sa katapusan nga iglesia. 7 ka iglesia ang gisaysay dina sa Asia Minor, unya gimension din na sa Revelation chapters 1 to 3 ang iglesia sa Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia ug ang katapusan kay Laodicea. Unya kabalo ta ani, well-versed ta ani sa sulod sa atong iglesia kung kinsa man ni Laodicea. Unya ang condemnation ni Jesus sa Laodicea nga iglesia kay dili actually or specifically gi-address niya didto sa iglesia sa katawhan sa Ginoo, kundili gi-address na niya ang pagbadlong didto sa nagbantay or naka-station or ang watchman. Mao ni siya ang manulunda. Kay nasabtan nato nga kada iglesia na adjud nay nag-station or nagbantay nga manulunda. Unya ang manulunda dinhi nagrepresent ni sila sa maong minister or ang ministry sa iglesia, or they are the leaders. Nya mo ni siya ang condemnation or pagbadlong sa Ginoo gi-address sa ilaha. Atong kanon diri kung kinsa man ni siya si Laodicea, ang ikapito nga iglesia dinha sa Asia Minor. Ingon din sa Volume 3 sa Testimonies for the Church 252, the message to the Church of the Laodiceans is a startling denunciation and is applicable to the people of God at the present time. Applicable to the people of God at the present time, not the olden times. Kay present time man, kita man ang mga Seventh-day Adventists, mga modern Israelites, mga katawhan sa Ginoo, nga nagdala sa third angel's message, kita ang gitawag nga Laodicea sa inspiration. Another passage nga basahon nato sa Selected Messages Volume 2, page 66. The message to the Laodiceans is applicable to Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light. Subo man nga malipay unta ta nga kita to ang iglesia nga gitagaan sa Ginoo, daghan nga kahayag. Unya kitang tanan naglakaw sa kahayag inana unta, di ba? Pero subo kayo kay giingon dinhi nga dako kay tagkahayag nga gitagaan ta pero wala ta naglakaw sa maong kahayag. So makasusubo ni siya kay dili ta mahimong light of the world, the salt of the earth, as ambassador sa Ginoo, ang representative sa Ginoo, nahimo na tang stumbling block kay nga naman wala man ta nagsunod sa iyahang mga sugo, mga mensahe, wala nato gikinabuhian. Kay kiniunta kung makita ni siya sa tagagawa sa atoa, makita gid nila nga tinuod ang atoang iglesia. But sad to say nga ang atoang iglesia gisaysay dinhi nga Laodicea gid siya. Nya ato nang sabton karon kung unsa ang meaning sa maong Laodicea. So what does Laodicea mean? Ingon din ni sa Laodicea may be infallibly recognized amidst the many isms of Christendom by the work she is doing declaring the judgment. Sa daghan kayog mga klase-klaseng pagtulunan, gitawag ni siya isms na adyoy iglesia sa Ginoo nga nagmensahe or nagdala sa mensahe sa paghukom. Indeed, this mark of identification is pointed out by the very name Laodicea. Kaning Laodicea compounded of the two Greek words lau and deki. The one meaning people also speak. Kining lau nagrepresent ni siya sa people and speak. The other meaning kining deki, judgment. The two in one meaning, the people declaring judgment. Simple na kayo or sayon ra sabton ang meaning sa Laodicea. Kay Greek words man ni siya ang lau og deki, nagrepresent ni siya sa maong people declaring judgment.
The church therefore which declares fear God and give glory to Him for the hour of His judgment is come is evidently the one called Laodicea. And it is almost as well known outside Seventh-day Adventist circles as within that the Seventh-day Adventist Church is endeavoring to carry the judgment message of Revelation 14:7 and is therefore unchallenged in her claim to the title Laodicea. O no doubt nga sa tibuok Kristendom, walay lain nga iglesia nga nagproclaim sa paghukom sa Ginoo, it is none other than the Seventh-day Adventist. Tungod sa mensahe nato katong sa first angel's message nga fear God and give glory to Him for the hour of His judgment is come. Kay Laodicea man tad, kay we are the people who declares judgment, dapat masabtan yun nato ang proseso sa paghukom sa Ginoo sa iyang mga katawan or sa iyang iglesia. Morning purpose atong pagtuon. Labi na nga ang ato ang mensahe karon nga ginatun-an kay investigative judgment for the living sa mga buhi. Kay kung masabtan nato ang paghukom sa Ginoo, daghan tag masabtan dayon sa hunahuna sa Ginoo. Kay hunahuna man isa sa Ginoo nga gi-impart niya sa ato nga gusto nato mahibal-an. Nya kini siya kinahanglan nato masabtan ang investigative judgment for the living nga additional nga message nga gidala sa Revelation 18:1. Nya kita pod nga mga 70 Adventist dapat yun makaibalo ani nga mensahe. Every one of us subo man nga daghan sa sulod pod sa 70 Adventist wala kayo'y background regarding ani even though nga nabaptize sila. But it is highly time nga mabalaan gid nato kay kung di nato tun-an ni nan labot ra ba ni siya sa kaluwasan ang mensahe nga gipadayag sa Ginoo sa ato karon. Okay, kabalo na ta, no doubt nga mao jud ang Laodicea ang Seventh-day Adventist nga ikaw ako na membro ani nga iglesia. Nya giamuman ni siya sa Ginoo, giprotektaran ni siya sa Ginoo against sa mga isms nga nanggawas karon. Unya kini siya nga iglesia diri gideposit sa Ginoo ang iyang mensahe. Dinhi gibutang sa Ginoo ang iyang mga kamatuoran, especially ang three angels messages. Nya mo ni siyang nalungkob sa gitawag nga 28 fundamental beliefs sa sulod sa iglesia. Og ang atong additional nga pangutana, what's our message since 1844? Ang atong mensahe since 1844 kay naghisgot ni siya sa cleansing of the sanctuary. Let us read sa Daniel 8:14 nga gisaysay nako ganina. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So mo ni siya ang heavenly sanctuary. Nagisaysay nako ganina nga nagsulod si Jesus Christ sa October 22, 1844 ni ani nga templo sa langit nun nga sanctuaryo. O nasabtan man gid nato ni nga mga Adventista labi na katong nakaibalo jud or nakabasa sa great controversy sa writing sa inspiration. Let us read sa giingon din sa Great Controversy 488 and 489. The subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need knowledge for themselves of the position and the work of their great high priest. Each has a case pending at the bar of God. Each must meet the great judge face to face. How important then that every mind contemplate often the solemn scene when the judgment shall sit and the book shall be opened. Great Controversy 488 and 489 continuation, the intercession of Christ in man's behalf in the sanctuary above is as essential to the plan of salvation as was his death upon the cross. Kining minsay sa investigative judgment kay importante ni siya sa plano sa kaluwasan sa tao. Nya dapat yun mabalaan nato na kay wala may tao sa sulod sa iglesia nga dili maluwas unless siguro kung gipasulod na siya nga bunglayon sa yawa. And was his death upon the cross. Kining plan of redemption part ani kay mao siya ang cleansing of the sanctuary sa Ginoo. Dapat yun masabtan nato nga mga 70 Adventist. Great Controversy 421. For 18 centuries, this work of ministration continued in the first apartment of the sanctuary. Moto nga pagsulod ni Jesus Christ sa heavenly sanctuary,
Nagsugod din niyang administration din na sa first apartment. Unya, misulo din siya sa second apartment ni adtong October 22, 1844. Let us continue. The blood of Christ pleaded in behalf of penitent believers, secured their pardon and acceptance with the Father. Yet their sins still remain upon the books of record. Kining books of record, dinibasihan ang mga tao nga nangamatay. Down through the ages, part ni siya sa investigative judgment for the dead. As in typical service, there was a work of atonement at the close of the year. So before Christ's work for the redemption of men is completed, there is a work of atonement for the removal of sin from the sanctuary. This is the service which began when the 2,300 days ended. And that time, as foretold by Daniel the prophet, our high priest entered the most holy to perform the last division of his solemn work to cleanse the sanctuary. So mo ni siya ang gisaysay ni Ellen White kay na misinterpret man ni siya ni William Miller ang cleansing of the sanctuary. Kay nagtuo si William Miller nga ang cleansing of the sanctuary mao ni siya ang paglimpyo sa Ginoo sa kalibutan pinaagi sa kalayo at his coming or sa third coming niya. Kay sa third coming ni Jesus Christ, i-resurrect niya ang mga wicked tapos sunugon niya ang mga wicked. Mo ni siya ang nasabtan ni William Miller. But then, gisaysay sa 70 Adventist ni Ellen White, nga prophet sa 70 Adventist, nga ang cleansing of the sanctuary kay limpyuan sa Ginoo una ang mga ngalan sa mga katawhan niya nga nahugawan didto sa heavenly sanctuary. Unya magpadayon din siya dinhi sa earthly nga sanctuary pinaagi sa investigative judgment sa maong living. Nya ang bookwork karon kay tuwa sa langit nga gi-investigate sa Ginoo ang mga kaso sa mga katawhan niya nga down through the ages nga nangamatay na. Daniel and John both saw the judgment. Diri pod sa ato ang hisgutan ang ministration ni Jesus Christ sa heavenly sanctuary dina sa Book of Revelation. Dili ra si John the Revelator ang naka-witness aning gitawag nga judgment session kundili si Daniel pod. Busa itandi nato ang panan-aon nga nakita ni Daniel o ang panan-aon nga nakita ni John the Revelator dina sa heavenly sanctuary. Busa importante yung siya kay naman ni siya sa libro or sa Bible mismo. Okay, let us read sa Daniel 7, 9 and 10 kaning vision ni Daniel regarding sa heavenly sanctuary sa pagsugod sa gitawag nga investigative judgment sa pag-set up niini. I beheld till the thrones were cast down and the Ancient of Days did sit. Kay nagisgot man sa thrones, meaning nga daghan ni sila. Whose garment was white as snow and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame and his wheels as burning fire. A fiery stream is issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him and 10,000 times 10,000 stood before him. Muna siya ang mga angels. The judgment was set and the books were open. So nagsugod ang investigative judgment or nakitaan sa vision sa pananaw ni Daniel ang heavenly sanctuary, ang ministration ni Jesus Christ nga gisaysay niya. Nya ato pong basahan ang gingon sa Great Controversy 426. The coming of Christ as our high priest to the most holy place for the cleansing of the sanctuary brought to view in Daniel 8:14. The coming of the Son of Man to the Ancient of Days as presented in Daniel 7:13, and the coming of the Lord to His temple foretold by Malakay. So si Malakay, bag-o na pod ni siya nga prophet, nga gimension din ni, nakitaan gyapon niya, naka-witness di gyapon si Malakay. Not only nga silang duha, ni Daniel og ni John, apil pod si Malakay diri. Are descriptions of the same event. Okay? Kay pag sulod man pod na ni sa Ginoo, dito sa temple in the heavenly sanctuary to purify or cleanse the Levites sa passage pod ni sa panan-awon pod ni Malakay. Nya kini siya naka-witness ani tulo. Usbon nako tulo ang naka-witness, si Daniel, si Malakay ug si John the Revelator. And this is also represented by the coming of the bridegroom to the marriage described by Christ in the parable of the 10 virgins of Matthew chapter 25. So, atong
hisgutan nato ang nakit-an nga pananaw ni Daniel o ni John the Revelator, kay pareho man sila duha nakita sa maong judgment. Dini sa Daniel's visions o sa John's vision. Number 1, thrones were cast down sa nakit-an ni Daniel sa chapter 7 verse 9. Unya kang John pod, nakit-an pod niya nga ang mga trono. Revelation 20 verse 4. Kining mga trono nga gimension din ni kay 24 ni siya kabuok nga mga trono. 24. Nya kini siya mo ang naglingkod sa mga trono kay ang mga elders nga gimension dinhi, or the 24 elders. Kay 24 man sila ka mga elders, 24 pod kabuok ang mga trono ang nasaysay nilang duha nga mga propeta. Ikaduha, the Ancient of Days did sit. Daniel 7:9, the one sat on the throne sa nagitan po ni John the Revelator sa Revelation 4:2. Isa ra ni ka trono sa ikaduha. Nya kining trono diri ang naglingkod ang Amahan, si God the Father, nga na witness ni Daniel og ni John the Revelator. Ang ikatulo, before sa Amahan, a fiery stream issued and came forth from before him. Daniel 7:10. Sa kay John pod, and I saw as it were a sea of glass mingled with fire. So before sa trono sa Amahan kay naay a sea of glass. Unya atubangan din sa sea of glass kay naadayon ang karnero. Okay, sa number 4, one like the Son of Man came to the Ancient of Days and they brought him near before him sa Daniel 7:13. Sa panahon po ni John, in the midst of the throne and the four beasts stood the Lamb. Karnero, so mao ni siya si Jesus Christ. Naglingkod sa trono ang Amahan, niya before sa iya kay naa si Jesus Christ. So number 5, the books were open, and kang John the Revelator, the books were open pod. Unsa man ning mga books? It is the book of records, the book of life. Mo ni siya ang gina-consider sa investigative judgment dito sa heavenly sanctuary. Number 6, ang mga nagwitness pud ani kay thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. Kay John pud kay, and I heard the voice of many angels around about the throne, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Nakita nato nga daghan di ay tao dinhi sa heavenly sanctuary. Kay kung itandi nato sa earthly nga sanctuary, gamay raman to ang components, di ba, sa most holy place. Kay makita lang nato dito sa most holy place kay ang the Ark of the Covenant, and then the Shekinah glory, unya ubos dayon ana kay nadadto ang tables of stones. Unya ang ministration dayon sa pari dina sa sulod sa most holy place. Pero dinhi sa heavenly sanctuary, daghan na tag nakit-an kay naang 24 elders, naang Amahan, naang Anak, naapod ang mga angels nga nagwitness sa investigative judgment ani. So sa number 7, the judgment was set and the books were open. Mao gyapon the same sa Revelation 20:12, and I saw the dead, small and great, stood before God, and the books were opened, and the dead were judged out of those things which were written in the books. The only difference is that Daniel saw the judgment being set up while John saw it in full session. Nya, obviously, nakitaan magid nato, nabasa nato, nakitaan po nato ang reference nga sa vision nga nakitaan ni Daniel kay ang heavenly sanctuary was being set up sa pananaw ni Daniel, while kang John the Revelator, ang heavenly sanctuary naa na gid siya in full session. Daniel saw the opening of the judgment while John saw the entire proceedings from beginning to end. Laninduta kayo no kung masabtan gid nato ang investigative judgment sa heavenly sanctuary. Pero di nato siya makitaan kung dili nato paminawon pod ang giingon sa spirit of prophecy. So importante as Seventh-day Adventist nga dili ta prejudice sa spirit of prophecy. Kay kung prejudice ta nan, kawang lang ang atong pagtulunan karon, ang atong gisaysay karon, atong gitun-an karon. Okay, the judgment is in 3 phases sa gisaysay nato. Ang una, ang first phase, mo ni siya ang investigative judgment sa mga patay. Mabasa ni siya sa ang reference sa Great Controversy 390, Early Writings 280. Mo ni siya ang tanan nga nangamatay down through the ages imbestigahon sa Ginoo kay wala pa man gyud nakaagtog langit
sa pagkamatay sa tao, sukad sa nagsugod sa panahon. Even sa panahon pa ni Adam, wala pa yun nakaagtog langit except kang Enoch ang gimension, si Elijah gimension pa yun, ang 24 elders pa yun gimension, si Moses nga giresurrect mo ni silang nakaagtog langit. Unya, how about tong nangamatay nga mga matarong? Muagi sila sa gitawag nga investigative. Mudagi sila sa proceedings or trial didto sa langit. Nya pinaagi sa bookwork ang mahitabo didto. Kay mao man to siya ang proseso sa paghukom sa mga patay. Unya ang ikaduha nga phase, the investigative judgment of the living. Mo na ni siya ang atong gisgutan. Kay wala man ni siya gisgutan sa atong iglesia, karon ato na siyang gisgutan ang investigative judgment for the living. Mo ni siya ang prophecy sa Ezekiel 9. Remember nga duha ka book ang judgment. Ang judgment sa Ginoo sa sulod sa iglesia pinaagi sa Ezekiel 9 ug ang judgment pud sa Ginoo sa tagagawas sa Babylon or sa Hintil. Moto siya ang the 7 last plagues. Nagpasabot nga duha di ay ang separation. Separation una sa sulod sa iglesia ug separation pud dayon dinhi sa gawas sa iglesia. Unya duha pud ang sealing. Ang sealing sa sulod sa iglesia ug sealing pud diri sa gawas. Mo na siyang nasabtan nato. Kay duha man pod ang paghukom. Ang ikatulo nga phase kay gitawag ni siya the judgment of the wicked sa sentencing sa Great Controversy 480 and early writings 5.2 and 5.3. Kini siyang ikatulo nga phase mo ni siya during sa 1,000 years. Unya, sa 1,000 years ang mga katawan sa Ginoong mga matarong kay tuwa na sa langit magbakasyon. Nya, imbestigahon din nila ang tanan nga wala na nga ang tanan wala nga nangaluwas. Ang katong mga wicked down through the ages sila yung mag-investigate nganong wala sila nakaabot og langit. Mo ni siya ang third phase. Ang investigative judgment sa wicked or ang sentencing na ni siya. Okay, mo ni siya ang the judgment in 3 phases. Unta masabtan nato ni siya. Ang una ang investigative sa mga patay, ang ikaduha investigative sa investigation sa living, ang ikatulo diyon kay sa wicked gitawag ni siyang sentencing during sa 1,000 years. The first 2 phases of the judgment are investigative during probationary time while Jesus is still the bleeding lamb. It involves only those who have entered the service of God. Nya ingon po diri the third phase of the judgment takes place during the 1,000 years, the millennium. The 7 seals deals primarily with the investigative phases. Nga nindot po ni siya ang investigative, ang 7 seals. Kaya ang 7 seals, mo man ni siya ang Book of Life. Nga sa Book of Life, 7 na ka book mga selyo. Gipang siliwan sa Ginoo ang yang iglesia down through the ages. O nya gisaysay tanan din na ang permiro nga selyo, ikaduha nga selyo, ug napotay separate nga study ana. Nya kung interesado mo, pwede mo maka-request para mapadadaan mo sa moong balasahon. Okay, the judgment in 2 phases. Mo ta kong gimension ganina, una ang sa mga patay, ikaduha dayon sa living. Okay, basahin gyapon nato ang reference sa Spirit of Prophecy, Great Controversy 436. Ingon dinhi, the work of judgment which began in 1844 must continue until the cases of all are decided, both of the living and the dead. Mismo si Ellen White, ang prophet na to, nagisgot sila nga ang paghukom sa Ginoo unang mahitabo ang sa patay and then sa musunod din ang sa buhi. Hence, it will extend to the close of human probation. Another passage basahin nato sa Great Controversy 446, the battles of God's wrath cannot be poured out to destroy the wicked and their works until all the people of God have been judged. And the cases of the living as well as the dead are decided. Once again, nag-isgot ang Spirit of Prophecy nga the cases of the living as well as the dead are decided. Duha gid sila, dili lang isa. Unta masabtan sa to mga igsuon nga mga Seventh-day Adventists nga ang investigative judgment dili lang mahuman dina sa dead, kun dili naapay last nga investigative judgment mo ni siya ang living investigative judgment for the living. Mao ni siya ang mensahe nga wala gitudlo sa ato ang iglesia. Unta masabtan nato ni siya karon kay ato naman ning gitun-an ug iampo po nato sa Ginoo nga
Pangutan-on na tong Ginoo kini ba nga mensahe sa iya haba or dili. Kay duha ra man na walay middle ground dinhi. Lord, kini ba nga mensahe imuha ba ni siya or dili? Kay ang Ginoo jud mo'y motubag sa ato kung pangayoon nato na siya nga tubag sa Ginoo. Nya kung sincero po ta nga nangita sa maong kamatuoran nga dili ta prejudiced, open-minded ta. Another passage nga basa nato sa Selected Messages, Volume 1, 125, the cases of the righteous dead have been passing in review before God. When that work shall be completed, judgment is to be pronounced upon the living. Okay, dead ug living gyapon. Importante gyud kayo nga masabtan nato ang investigative judgment for the living nga mao ni siyang prophecy sa Ezekiel 9. Kay dili gyud maghatag ang Ginoo og paghukom kung dili siya maghatag una sa minsay sa pagpasidaan, minsay sa pagpangandam. Mao ni siyang purpose atong study ani nga maandam ta sa pag-abot nga paghukom nga exclusive lang nga mahitabo sa sulod sa iglesia. Mao ni siyang prophecy sa Ezekiel 9. Who are the first ones judged for the living? Okay, let us read sa Great Controversy 480. So in the day of final atonement and investigative judgment, the only cases considered are those of the professed people of God. Ngano ang Seventh-day Adventist man? Okay, not mentioning the Seventh-day Adventist, mga katawhan sa Ginoo down through the ages. Nganong sila mo gyud ang una nga hukman sa Ginoo. Obviously, sila gyud una hukman sa Ginoo kay sila man to ang the chosen people of God. Sila to ang pinasahi nga katawhan sa Ginoo nga gitagana sa ilaha ang precious nga mensahe sa kaluwasan. Okay, mo na siya ang message of salvation. Ilahaning i-proclaim, i-evangelize sa tagagawas nga wala na kahibalo para sila pod makabaton pod sa maong kaluwasan. So mo na nga the greater light nga na-receive nato sa Ginoo, the greater pod ang condemnation nato. Busa dapat masabtan gyud nato ang mensahe sa Ginoo, labi ni ang mensahe sa paghukom. Great Controversy 428, when the work of investigation shall be ended, when the cases of those who in all ages have professed to be followers of Christ have been examined and decided, then and not till then probation will close and the door of mercy will be shut. Okay, ingon diri nga ang professed followers of Christ jud ang unang hukman sa Ginoo. Sa ato ang generation karon, dili man ang dating daan, dili man ang iglesia ni Kristo, dili man ang Pentecostal, dili man ang mga evangelicals ang hukman una sa Ginoo, dili. Ang hukman sa Ginoo kung kinsa tong iglesia nga nagdala sa mensahe sa maong paghukom, siya ang unang hukman sa Ginoo. It is none other than the Seventh-day Adventist. Ikaw ako nga na membro ana nga iglesia, kita una hukman sa Ginoo. Busa gini nga mensahe ni siya nga mangandam ta. Dili unta ta ma-prejudice, dapat atong dawaton nga kalipay nga pagdala sa pagampo sa Ginoo nga gipadayag ta ani or gipadayag ni siya sa Ginoo sa ato. Imagine daghan kayo mga professionals din sa sulod sa tong iglesia, pero ngano man nga kita mo'y nakadungog sa mensahe ani. Kay daghan nga mga dagkong tao, nga mga elite nga mga tao, nga mga professional nga tao din sa sulod sa iglesia nga wala na kahibalo ani nga mensahe. Pero nganong kini nga mensahe ako isa lang ka ultimo, nganong gipabalo, pahibalo man siya sa Ginoo sa ako Ang journey nato dinhi sa kalibutan na adyoy purpose. Naay purpose nganong kung converted ka nga Seventh-day Adventist, naay purpose nganong gipasulod ka sa Ginoo sa maong iglesia nga Seventh-day Adventist. Busa dili day kawang nganong nakasulod ta ani nga iglesia. Nakasulod ta diri sa iglesia kay pinili ta sa Ginoo sa kadaghang tao dinha sa kalibutan nga mapasulod dinha sa iyang mga katawhan, iyahang iglesia nga mao ang Seventh-day Adventist. Okay, let us continue reading. And the door of mercy will be shut. 1 Peter 4:17, for the time is come that judgment must begin at the house of God, and it first begin at us. What shall be the end of them that obey not the gospel of God? Of course, kabalo man tanino sa mga previous nato nga mga gipang post regarding sa mensahe sa Revelation 18:1, ma-mention jud nato ning judgment begins at the house of God.
Unya magsugod man siya sa iglesia sa Ginoo nga mao si Laodicea, mao si Seventh-day Adventist. Diri magsugod ang una nga paghukom. And how are they to be judged? Unsaon man sila paghukom? So ingon ang Testimonies to Ministers 430, he who presides over his church and the destinies of nations is carrying forward the last work to be accomplished for this world. To his angels, he gives the commission to execute his judgments. Ang mag-execute sa judgment din nga gibasa nato kay maujud ang manulunda. Okay? Ang pagbasa nato sa prophecy sa Ezekiel 9, sa previous again, nga nakaibalon na sa gipampost nato dinhi sa social media, ang execution jud nga mahitabo sa judgment sa sulod sa Seventh-day Adventist, it will be done by the angels of God. Mo ni siya nga, to his angels he gives the commission to execute his judgments. Let the ministers awake, let them take in the situation. The work of judgment begins at the sanctuary. And behold, 6 men came from the way of the higher gate which lie towards the north, and every man a slaughter weapon in his hand. Kini siya nga passage ni siya nga gikuha ni Ellen White didto sa prophecy sa Ezekiel 9. And one man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. So ingon din sa Testimonies to Ministers nga ang mag-execute sa paghukom sa Ginoo kay ang iyang manulunda. So sama po din na sa Ezekiel 9 nga manulunda gyapon ang walay ang mga Seventh-day Adventists nga walay patik sa ilang agtang will be executed, will be killed. O hukman gid sa Ginoo jud man siya ang iyahang gisaysay diri. Another passage nga basahon nato sa volume 1 sa Testimonies for the Church, page 198. Angels keep a faithful record of every man's work, and as judgment passes upon the house of God, the sentence of each is recorded by his name, and the angel is commissioned to spare not the unfaithful servants, but to cut them down at the time of the slaughter. And that which was committed to their trust is taken from them. The same ragyapon ang passage, lahi nga passage, pero ang senaryo sa paghukom kay the same ragyapon ang Ezekiel 9. Ang angel of God or the angels of God kay 5 man to ka book ang naay mga slaughtering weapons that will do the slaughtering. Unya, the angel is commissioned to what? To execute sa slaughtering to the unfaithful servants. Mo ni siya. Kay na-record man tanan din na sa heavenly sanctuary ang atong mga binuhatan, whether it be good or whether it be evil. Okay, another passage sa volume 1 sa Testimonies for the Church 190. Many I saw were flattering themselves that they were good Christians who have not a single ray of light from Jesus. They know not what it is to be renewed by the grace of God. They have no living experience for themselves in the things of God. And I saw that the Lord was whetting his sword in heaven to cut them down. Oh, that every lukewarm professor could realize the clean work that God is about to make among his professed people. Na ay mahitabo nga cleansing kay clean work man. Nagpasabot nga nahugawan di ay. Of course, kabalo man ta no? Ang condition sa Seventh-day Adventist nga nagsagol ang trigo ug bunglayon. Spiritually dili yun purified or putli ang iglesia sa Seventh-day Adventist kay naapoy mga badlongon din na sa sulod sa iglesia. But then diri kay the Lord is whetting his sword in heaven to cut them down. Ginabaid sa Ginoo ang iyang espada aron sa pagslaughter sa mga Seventh-day Adventist nga walay patik sa maong agtang. Yes, dili ni siya katong vials. Okay? Akong utrohon, dili ni siya katong vials katong sa 7 last plagues kay slaughtering weapon man ang gimension dinhi. Dear friends, do not deceive yourselves concerning your condition. You cannot deceive God, says the true witness, I know thy works. Ancient Israelites judgment for the living. So isgutan na to ang paghukom sa mga ancient Israelites sa mga living didto sa panahon sa earthly nga sanctuary. Kay type man to siya, kung masabtan na to ang paghukom didto sa earthly sanctuary sa panahon sa Exodus movement, kay masabtan pod nato karon ang paghukom sa Ginoo sa mga Seventh-day Adventist. So balik ta
sa paghukom dito sa una. Okay, agto ta diri sa Leviticus 23, page 23 to 25. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, In the 7th day, or in the 7th month, in the 1st day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpet. So sa ato pa, 10 days before sa Day of Atonement, 10th day of the 7th month, kay mahitabo na siya ang gitawag nga blowing of the trumpet. Ang 10th day of the 7th month day, no, kay mao siya ang Day of Atonement. While ang first day of the 7th month, kay mao ni siya dina magsugod ang blowing of the trumpets. Napulo ni siya kaadlaw ang gitawag nga preparation. Imagine na ay preparation sa ilaha before ang Ginoo mag-execute og cleansing or judgment sa iyang mga katawan. Nya kining kining preparation gitawag ni siya blowing of the trumpets, mahitabo ni siya sa first day of the 7th month. Unya pagka napulo pod nga adlaw after 10 days dayon kay gitawag ni siya Day of Atonement na dayon. Nya kini siya a holy convocation. You shall do no servile work therein, but you shall offer an offering made by fire unto the Lord. Unsa may buhaton nila ani sa 10 days for consecration. Nya kini siya nga assembly kay solemn assembly. Kay nga naman after ani kay mahitabo naman din ang execution, separate sa Ginoo ang mga buhi. Nya kini pod siya nga judgment, kining Day of Atonement nga judgment or the cleansing of the sanctuary, exclusive ra pod ni siya sa mga Israelites. Walay labot ang mga neighboring nations ani. Walay labot kundi lang mga ancient Israelites ra gyud, sila ra gyud ang hukman ani. So let us continue reading. And the Lord spake unto Moses, saying, Also on the 10th day of the 7th month there shall be a Day of Atonement. It shall be a holy convocation unto you, and you shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord, and you shall do no work in that same day, for it is the Day of Atonement, to make an atonement for you before the Lord your God. For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people. Klaro nga ang wala gyud nag-consecrate ana nga panahon before sa Day of Atonement, gitawag man to siya blowing of the trumpets, katong 10 days of preparation. Ang wala gyud nag-afflict sa ilahang kaugalingon, wala nag-consecrate, wala gyud naghinulsol, wala gyud nagsulod sa gitawag nga repentance, they will be cut off from among the congregation. Motong pamaagi sa Ginoo. He shall be cut off from among his people, and whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his people. Klaro jud kayo niya ang Ginoo jud kay he means business, labi na sa paghukom. Unya dapat yun giklaro gid niya sa Ginoo sa Leviticus 23 ang proseso, ang pamaagi sa paghukom sa mga buhi nga mga ancient Israelites sa panahon sa Exodus movement. Nga ang tanan nga wala nag-consecrate, nag-afflict sa ilang kaugalingon, nag-repent during sa 10 days of preparation, they will be cut off during sa Day of Atonement. Kay ang Day of Atonement gitawag ni siya the cleansing of the sanctuary sa mga ancient Israelites. So let us read sa Great Controversy 420. Every man was required to afflict his soul while this work of atonement was going forward. All business was to be laid aside, ipadaplin tanan ang mga trabaho, ang mga negosyo, and the whole congregation of Israel were to spend the day in solemn humiliation before God with prayer, fasting, and deep searching of heart. So mauna nga kita pod karon sa atong iglesia, kay nanaman ta sa anti-typical Day of Atonement, busa mo gini nga solemn ang ato ang worship dinha sa sulod sa iglesia. Kay ang Day of Atonement sa ancient Israelites kay na kuan man to prayer, fasting, and deep searching of heart. Mao pud ta karon kay nagsulod man ta sa Day of Atonement. Dapat kita pod inani pod ta nga mga Seventh-day Adventists kay moabot man gid ang prophecy sa Ezekiel 9 sa ato ang iglesia. So, warning for the coming judgment. Morning ingon sa volume 4, the Testimonies for the Church 179,
God does not send judgment upon His people without first giving them warning to repent. Inani gini ang Ginoo, karakter sa Ginoo. A just God, a God who is a God of justice. Nga dili gid siya magpadala og maghatag og paghukom without first giving warning sa iyang iglesia. Ingon din nga He uses every means. Ngita gid ang Ginoo pamaagi to bring them back to obedience and does not visit their iniquity with judgments until He has given them ample opportunity to repent. So look at sa panahon ni Noah. Pila ka tuig nga nag-preach si Noah, 120. Ayat din naghata ang Ginoo paghukom. Di ba? Mo gid na siya ang kahimtang sa nasod nga pag magpadala ang Ginoo og paghukom or sa panahon galing to sa kalibutan sa panahon ni Noah. Kay wala man nila gidawat ang mensahe sa pagpangandam nga grabe nga wali 120 years pleading sa Ginoo sa mga katawhan niya, sa mga tao sa kalibutan sa una. Pero what had happened, ang naluwas kay walo lang kakalag. Nya ang classic nga kuan pod nga nakita na to nga story sa Bible katong sa panahon sa Nineveh. Kay maayo kayo adto nga story kay naluwas ang Nineveh tungod sa warning message ni Jonah. Untay na ang mahitabo sa Seventh-day Adventist, pinaagi ani nga warning nga message, maluwas tang tanan nga mga Seventh-day Adventist. Unfortunately, ang nasulat dinhi na prophesy na nga gamay lang ang maluwas nga mga buhi kay judgment for the living man siya. And how many of them will be sealed? They are the 144,000 out of 23 million nga mga Seventh-day Adventists worldwide. Okay, ang silyuhan sa Ginoo ana kay 144,000 lang, and the rest will be what slain by the slaughtering angel. Dina sa prophecy sa Ezekiel 9. That's why kini nga minsay, it is a very important message. It is a life and death message ato nga mga Seventh-day Adventist. Depende ra pud na sa ato kung atong ni siyang dawaton or kung ato ni siyang isalikway. Kay naaman sa ato ang pagpili. Okay, John and Ezekiel both saw the sealing. Ganina, si John the Revelator ug si Daniel nakakita sila sa setting up sa heavenly sanctuary sa investigative judgment. Kini pod si John ug si Ezekiel nakit-an pod nila ang pagpanilyo sa sulod sa iglesia. Ang naluwas kay prophecy man ni siya, they are the 144,000. But tanaw na to ang passage nga nakit-an nilang duha ni John o ni Ezekiel ang pagpanilyo. So let us read sa Testimonies to Ministers 445. This sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. John also had been a witness of this most startling revelation. Nakit-an ni John kaning ni Ezekiel o ni John ang vision nga duha. It talks about the sealing of God's people. Kaning the word, kining pulo nga the same, pareho, di ba? Sa Bisaya pa pareho ang nakit-an ni John the Revelator og ni Ezekiel sa ilahang panan-awon. Unsa man ni siya katong panan-awon regarding sa nasilyuhan. So dito nato tan-awon sa libro ni Ezekiel ang mga tao nga nasilyuhan kay sa panan-aw ni John the Revelator 144,000 sila. Pero wala gisaysay sa libro ni John the Revelator kung giunsa sa 144,000 pagkuha or pagdawat sa maong silyo o kung sa po'y nahitabo sa mga wicked sa sulod sa SDA. But then, saysayan ta dinis ni Ellen White sa Testimonies to Ministers 445 nga didto tan-awa sa panan-aw ni John ni Ezekiel. Kay naa sa panan-aw ni Ezekiel gisaysay dadto detalye kung unsay pamaagi nga nakadawat ang 144,000 sa mong silyo o kung sa po'y nahitabo sa mga 70 Adventist nga wala nakadawat sa maong silyo. Nya wala ilain din na nga chapter sa book of Ezekiel, it is none other than the 9th chapter of Ezekiel. So basahon nato ang tibuok nga chapter sa Ezekiel kay mao man ni siya nagsugod ang gitawag nga judgment for the living sa Seventh-day Adventist. So let us read sa volume 1 padulong sa chapter 9 verses 1 to 11. He cried also in mine ears with a loud voice, saying, cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand.
And behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lie towards the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with linen, with the writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub whereupon he was to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side, and the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh, and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. And to the others he said in mine hearing, Go ye after him to the city, and smite, let not your eyes spare, neither have you pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. And he said unto them, Defile the house, and fill the courts with the slain. Go ye forth. And they went forth and slew in the city. And it came to pass, while they were slaying them, and I was left, and I fell upon my face, and cried, and said, Ah, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem? Then said he unto me, The iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness. For they say that the Lord had forsaken the earth, and the Lord see it not. Okay, let us continue. And as for me also, mine eyes shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. And behold, the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. Mauni siya ang minsay sa judgment for the living, ang prophecy sa Ezekiel 9. Mauni siya ang minsay nga wala gidawat sa kadaghanan nga mga 70 Adventists, or wala pod sila nakaibalo kay wala ni nakaabot sa ilang nga minsay. Praise the Lord, kay kini siya gisaysay sa atoa sa Ginoo, kay gipadayag ni siya sa atoa sa Ginoo nga dapat yun natong tun-an nga mag-investigate ani para maluwas pud ta og masiliuhan pud ta. Iyampo pud nato sa Ginoo ni siya. Kay kining minsay sa Ezekiel 9, it is a message of preparation, a message of warning to every Seventh-day Adventist nga nakasulod din sa maong iglesia. Dinhi sa ato ang, remember that ingon sa gibasa na to ganina 1 Peter 4:17, that judgment begins at the house of God. So i-recap na to ang atong gibasa ganina. Dinhi ang gisaysay sa Ezekiel chapter 9 ang Ginoo naa dinhi sa yuta. Okay, he is in the threshold of the house sa verse 3. Nasabtan nato as 70 Adventist nga ang Ginoo naa didto sa most holy place. Okay, nagbuhat siya sa gitawag nga investigative judgment. Preferably ang investigative judgment sa dead. Pagsugod sa investigative judgment for the living, minaog si Kristo dinhi sa yuta. Mo na nga nakit-an siya dinhi ni Ezekiel sa verse 3, gisaysay niya nga he was in the threshold of the house. Unya ang kauban niya ani kay unom ka manulunda. Ang unom ka manulunda, 5 ani kay naay mga hinagiban or naay sila gitawag nga slaughtering weapons, ug ang isa ani kay the man in linen, which has the writer's inkhorn by his side. Or to simplify, mo ni siya ang manulunda nga tigpatik o tigsilyo. Nya ingon ang Ginoo sa manulunda nga tigpatik or tigsilyo, lakaw lata sa syudad, o patiki ang mga 70 Adventist katong nagsay and cry sa abomination, sa tanan nga abomination din sa sulod sa iglesia. Gilakaw din ni siya nga manulunda, o gipatikan niya ang mga 70 Adventist nga nagsay and cry sa tanan nga mga dulumtanan din sa sulod sa iglesia. And then, ang another commandment sa Ginoo katong nabilin, ang 5 ka mga manulunda nga na sila gitawag nga slaughtering weapons. Nya ang commandment sa Ginoo, basahon nato sa verse 6, slay utterly old and young, both maids and little children and women. Patya tanan ang mga 70 Adventist nga walay patik sa maong agtang. So dinhi palang daan, gisaysay na siya sa Ezekiel 9 kung unsay nahitabo sa mga 70 Adventist nga nasiliuhan o wala nasiliuhan. Okay? Di ba nindot kaayo? Ang wala gisaysay ni John the Revelator sa iyang panan-awon kay gisaysay karon ni Ezekiel. Pero dili nato ni siya masabtan without the aid of our prophet nga si Ellen White. Kay gisulat man ni Ellen White
nga tan-awa didto sa pananaw ni sa pananaw ni Ezekiel. Kay ang wala gisaysay ni John the Revelator tua gisaysay ni Ezekiel. So mao nga nakita nato diri, nasabta nato kay gibasa man nato, this is the word of the Lord nga may tabo jud ang slaughtering or ang judgment for the living dinha sa sulod sa Seventh-day Adventist. Unya ang naitabo dayon pagpamatay sa mga Seventh-day Adventist nga walay mga patik sa ilang agtang, and nagreklamo dayon si Ezekiel nga nakita sa vision. Ingon din siya nga, and it came to pass while they were slaying them, and I was left, and I fell upon my face and cried, misinggit siya sa Ginoo, and said, Ah Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel? Sa pinulungan pa nato Ginoong Jehova, pamatyon mo ba ang tanan nga mga Seventh-day Adventist? In thy pouring out of thy fury upon Jerusalem, niya gitubag din ang Ginoo sa verse 9. Kang Ezekiel, ingon ang Ginoo nga, then said he unto me, the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great. So ang kondisyon di ay sa atong iglesia kay dili na maayo sa mata sa Ginoo. Sumala sa gisulat dinhi sa pulong ni Ezekiel sa verse 9. Utrohon nako, the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great. Sa sunod nga series sa part 2, saysayon pud nato diri ang mga abominations or rather ang condition sa Seventh-day Adventist. Kay ingon dinhi nga the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great. Tinuod ba ni? Ingon ni Ezekiel. So tan-aw nato sa lens na pod ni Ellen White kung tinuod ba ang gisulti ni Ezekiel. Mao nga gihukman sila sa Ginoo. And the land is full of blood and the city full of perverseness, for they say that the Lord forsaken the earth and the Lord see it not. Sa diya nga nakasabot na si Ezekiel nga grabing dalumtanan nga gipractice sa Seventh-day Adventist, nawala na ang kahayag niya. Di ba? The light of the world, the salt of the earth, maunta ni mag-evangelize, the soul-saving agency, pero dili na nahimong soul-saving agency. Kaya nag-agto na magkalibutan. Moto nga nasabta ni Ezekiel, ingon din si Ezekiel ba nga, and as for me also, mine eye shall not spare, neither will I have pity. Nawala po ang iyang kaluoy. Kay abusado man ang mga Seventh-day Adventist, busa gihukman sila sa Ginoo. Pero nay hope, sa hope ni siya sa mga matarong, ang mga matarong silyuhan yun sa maong manulunda nga igpamatik. The sealing angel, the man in linen, which has the writer's inkhorn by side. So, happen unto them for an example. Kini siya, nahitabo ni siya kay typology man, nahitabo ni siya as an example po sa atua karon. So let us read sa Great Controversy 490. Ingon din nga, we are now living in the great day of atonement. In the typical service, while the high priest was making the atonement for Israel, all were required to afflict their souls by repentance of sin and humiliation before the Lord. Moto tong gisulti ganina sa Leviticus, sa typical service, nga 10 days before sa Day of Atonement, naadyo'y afflicting of souls, repentance of sin, and humiliation, consecration. Naadyo'y gitawag nga solemn assembly before pa sa Day of Atonement. Mo ni siya ang blowing of the trumpets, 10 days ni siya. So, mo na siyang giingon diri. Continue na to, lest they be cut off from among the people. In like manner, ingon ng Spirit of Prophecy, all who have their names retained in the book of life should now, in the few remaining days of their probation, open pagid ang probation, mga kaigsuunan, afflict their souls before God by sorrow for sin and true repentance. Muning buhato nato nga mga 70 Adventist kung gusto ta maapil dito sa numero nga 144,000. There must be what? Deep, faithful searching of heart. The light, frivolous spirit indulged by so many professed Christians must be put away. There is earnest warfare na adyo'y pakig-away sa tong kaugalingon jud, no? Kay karnal man ni atong lawas, karnal pod ni siya ang ato ang mind. Pero but then we were what? Rescued by the blood of the Lamb. Madaog yun nato ni kindaog man siya ni Jesus. There is an earnest warfare before all who would subdue the evil tendencies that strive for the mastery.
The work of preparation is an individual work. We are not saved in groups. Very important nga masabtan nato. Every individual nga Seventh Adventist nga masabtanin na unta nga ang preparation sa moabutay nga paghukom nga maoning prophecy sa Ezekiel 9 is an individual work. Dili tungod kay ang ikaw nga Seventh Adventist, third generation na ka nga Adventist, nga SDA, kay sigurado na ang kaluwasan. No. We are not saved in groups. We are to be judged by the Lord individually. And we will what? Stand before God individually yun. The purity and devotion of one will not offset the want of these qualities in another. Though all nations are to pass in judgment before God, yet He will examine the case of each individual with as close and searching scrutiny as if there were not another being upon the earth. Imagine, bisan pag ikaw nalay nabilin or duha mo tulo, i-scrutinize gyapon sa Ginoo ang paghukom sa inyo kung maluwas ba mo or dili. God is a God of justice. Usa, ang atoa lang gid ani kay ang pagbuhat sa maayo pinaagi sa gahom sa Ginoo. Grasya sa Ginoo ang kining gitawag nga sanctification. Makaya man gyud nato. Madaog gyud nato. Maapil kita sa numero nga 144,000 kay gisaad sa Ginoo nga kung kita matinumanon, tagaan ta niya gahom nga mamimbro ug maapil din sa numero nga 144,000. Everyone must be tested and found without spot or wrinkle or any such thing. Everyone pa yun. Kita yun tanan kay sulayan yun. Sulayan sa Ginoo kung asa man ta nabahin, didto ba sa matinumanon or didto ba sa mas sinupakon. Morgid na siya. Okay, diri na human ng ato ang study sa part 1, ang investigative judgment for the living, ang prophecy sa Ezekiel 9. So dapat masabtan gyud nato nga mga 70 Adventists ang prophecy sa Ezekiel 9 nga gisaysay dinhi. Nga each and every one of us kay mag-investigate jud nga masabtan jud nato ang ministration ni Jesus Christ in the most holy place. Yes, nasabtan na nato ang investigative judgment for the dead. Kay mao man ang doktrina sa tong iglesia. Mao man siya ang first phase sa investigative judgment. Pero kining investigative judgment for the living nga gidala sa mensahe sa Revelation 18:1 kay mao ni siyang wala gidawat sa ato ang iglesia. It is an individual work. Daghan gyud kay ang discouragement nga moabot sa atoa kung dawato na nato ni nga mensahe kay Satan will not stand calmly by. Nga easy lang nimo nga makuha ang mensahe, no? Mangita na siyang pamaagi nga ma-divert ang imong attention sa uban pa nga priorities nimo. Nga dili na ni mahimong priorities kun dili priorities in life, ang career nimo, ang imong goals in life, mo nang pamaagi ni Satan. Busa karon ang kini nga mensahe dapat tun-an gyud nato, it is highly nga i-concentrate na to, i-consecrate na to ang atong kaugalingon sa mensahe nga gipadala sa Ginoo sa atoa. Og dinhi naman ang atong pagtuon og salamat sa mga kaigsuonan nga naminaw niini o ang Dios magapanalangin sa ato ang tanan. Magampo ta. Ginoong Dios nga nasa kaytas-an sa mga langit, salamat kaayo sa pag-uban sa amoa, sa pagpasabot nga ang mensahe sa paghukom nga gipadayag ni Gud sa nimo sa amo, ang mensahe sa judgment for the living, ang prophecy sa Ezekiel 9. Unta Ginoo sa mga moabutay pa or upcoming pa nga mga study regarding ani, magauban ka og mga magapadasig ka permanente sa amo nga wala untay magbabag ani nga mahuman gyud namo ni siya nga study. Salamat kayo sa pagpaminaw og pag-uban sa amo o pagtubag sa pag-ampo amo ni siyang gitugyan gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.